Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sa Biyernes, June 20, 2025. Biyernes na kita nga adlaw. Pabilin nga manami ang panahon diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Ay si Tuto Gatulo ang laway. Sa aton siniya mga kauturan, welcome sa aton siniya nga pagpangalagad. Sa aton siniya nga programa, madamo kita sa talalupang doon nga mga balita nga iga palayag sa aton siniya nga mga tagpalamati. Mapunggan, manghay-hay. Unahon nato naging patigayon kahapon nga earthquake drill sa aton siniya nga Department of Education, pila ka mga bulutuan ang nagupod sa ginhiwat nga earthquake drill kabahin sa mga pagpanghanda man nato no sa tion sang linog kung may arasing emerhensya. Gina update gid ang response sa aton siniya nga mga nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno siling mga institusyon nga nagaupod sa earthquake drill. Mauntagit sang tunay kung mga walay Importante nga ang mga kabataan ta kag mga pamatan-on, estudyante nakahibalo sang ilang himuon sa pag secure sang ilang mga kaugalingon sa tion sang emerhensya kasubong sang linog. Amoy na ang katuyuan gid no sang ginapatigayon nga nationwide simultaneous earthquake drill. Kung hindi kita magsala ginahimo ina quarterly. Kag kahapon ginhiwat ini sa may dira sa may area sa Banwa sang Tigbawan. Iban pa nga mga bulutuan ang nag-ugyon man sa siniya nga helikoton. Istoryahan man naton estado sang tubig sa syudad sang Iloilo. May ginhiwat nga Iloilo City Water Dialogue 2025. Kahapon nga adlaw sa diin ginistoryahan ang mga pagpanghanda sa syudad sang Iloilo ka naglain-lain nga mga institusyon ay man kung tubig pag istoryahan naton ang syudad sa Iloilo duhalin pa sang una krisis gid ang tubig labi na kung magtion sang tag-ilinit o pag mag-El Nino. Problema gyapon ang supply sang tubig ti damo negosyo subong damo sa mga ginapatukod nga infrastructure. Ang demand sang tubig nagadako. ang dugan ko inday. Kung ang tubig kag enerhiya isa na daan sa mga importante nga kinahanglanon kung ang improvement at development sang isa ka lugar ang ginapananaw sa aton sini nga mga lideres. Importante gid ang tubig sa agrikultura man kag sa infrastructure. Kinahanglan
kinahanglanon sa mga pumuluyo ta importante nga ma-secure naton kang maging sustainable ang kinahanglanon naton nga tubig, especially diri sa may syudad sang Iloilo. Kuhaon ta sa report ni Hope Torrechante nga nagtambong kahapon sa siningginhiwat nga Water Dialogue 2025. Di makatulog sa Ano bala ang mga ginistoryahan dito, no? Kag kung paano handaan kag preparahan man ma-address matagaan solusyon, imong na long-term solusyon, no? Ang isa sa mga ginaproblema naton sa tubig diri sa may bahin niya sang syudad sang Iloilo. Sa detalye sang balita ni Hope Torrechante. Good morning, Hope. Good morning, Jen. Yes, you're right, no? Nagtirilipon kahapon ng mga stakeholders diri sa Iloilo City. Agud tala kayo, no, ang water security sa Western Visayas. So ang kayuwatan nga ini Jen, no, gintiguluhan Water Dialogue 2025 na may tema What are we waiting for, no? Ginupdan ini sa pampubliko nga pribado nga sektor. That includes, no, ang Iloilo Business Club. In fact, siya ini, no, ang nagpanguna sa aktibidad. Amuman kaupod sang Iloilo Business Club ang Aboitiz Infra Capital kag Regional Development Council. So suno, no, sa nangin speech ni IBC President Emilio Diaz, importante nga maistoryahan ang estado sa supply sang tubig sa rehiyon. Bangod ang tubig, hindi lang basta negosyo kon infrastructure issue, isa man ini ka public health issue, agricultural issue, climate change issue, kag labaw sa tanan dyan, no, survival issue. So ginpahayag naman ni Aboitiz Infra Capital President kag Chief Executive Officer Cosette Canilaw nga dapat or rather ang sabat sa problema sa tubig amo ang pagpatindog, no, sa mga resilient, energy efficient kag sustainable infrastructure nga may igkasarang nga atubangon ang mga pagpanghangkat o kung mga challenges tugas ang nagataas nga populasyon, ang pabago-bago nga klima, and also, no, ang urban expansion. So nagtambong sa kayuwatan dyan, nakita natin kahapon ang mga opisyales, no, may ara nagtambong si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, samtang sa Iloilo Province naman gintambungan ini ni Dr. Raul Banyas, Provincial Administrator. Ara man kahapon mga katapo sa Department of Environment and Natural Resources Office ang NIA, no, NIA Region 6 ara man kahapon, also mga water districts dyan ang nagtambong man, no, sa Water Dialogue 2025. Kaga dito nato natukiban dyan, no, pinaagi man kaya IBC President Emilio Diaz nga ara pa sa ibabaw o kung labaw pa, no, sa Global Water Stress Line ang Western Visayas. Both silingon suno kaya Iloilo Business Club President Emilio Diaz, may available, no, ang Western Visayas nga 2,036 cubic meters per person per year, no, na available water sa Western Visayas. Kay ang water threshold o kung para masiling ara sa water stress ang isa ka rehiyon, for example, Jen, amo ang 1,700 cubic meters per person per year. So medyo labaw-labaw lang kita gamay pero malapit sa gihapon kita, no, sa threshold kay 1,700 cubic meters versus, no, sa aton diri sa Western Visayas nga available water nga 2,036 cubic meters per person per year. Gani kin-highlight gid, no, ang call to action sa Water Dialogue para nga masiguro ang nga matipigan ang supply sa tubig subong and also sa mga masunod nga mga tinuig, no, para sa mga future generation man naton diri sa Western Visayas dyan, no. And siling gani ni President Diaz, no, 46% sa mga water districts sa bilog nga pungsod Pilipinas ang nagakadulaan sang kapin 30%, no, sang supply bangod ini sa mga daan nga pipes, no, amo nang gin-set niya nga example mga leaks kag mga water inefficiency. So that is why kinahanglan gid, no, nga tipigan kag i-make sure, no, yung water systems diri sa Western Visayas. So hindi na naton paghulaton pa nga malabot ang water stress level para nga mag-akto dyan, no, kay subong pa lang
importante gid nga maistoryahan ang water security sa bilog nga Western Visayas. Yari pa matian no ang duga nga pahayag ni Mr. Emilio Diaz, ang president ng Iloilo Business Club. Of course, we're very excited that there's a new mayor upcoming with the person of Mayor Raisa Treñas too. Siyempre, what we want to see is the continuity sa mga projects and programs ni Mayor Jerry. As parts of business sector, we always welcome these developments in sa Iloilo City. And our advocacy as a business group is to be part sa development of Iloilo. So we welcome the new leadership, but we also we really want to take part sa conversation in all of these upcoming projects, the completion of the existing projects na ni Mayor Jerry, continuity sa legacy ni Mayor Jerry Treñas. So, anong mga collaboration ang ilalok forward sa business group with the new administration? Siguro continue sila sa ngamon na ginaubda with Mayor Jerry. Nga, he always invites us to the table. We always part sa conversation. Whatever the projects or the initiatives of the city, they always invite us and welcome our inputs, and we take part sa conversation. Sir, sa space mo kayo na, sir, ginampal mo na ako ng problema sa tubig, region-wide, nationwide. Sa inyo, nga grupo, doon ano ka ko ang challenge sa inyo nga pagpatikan sa negosyo, ang kaunang sa tubig dito sa city? Well, to be honest, ang problema sa tubig, because I've been in the business sa Amon, we are in the food manufacturing, years na giniya. So we can even predict ang water problem natin sa city. Pagsunod na sa month of February, magka-problema na sa tubig. Na may disruption na sa water supply. Up to naman na makabot ang rainy season. So this is an ongoing problem years. And subuong, we know this development na may mga upcoming mga infrastructure to help us sa water supply. Then we really welcome this because as you can see, ang growth natin sa Iloilo is tremendous, no? Damo na si mga establishment, damo sa mga condominium, retail. But without water, this will go to waste, no? Because water is really integral part sa ating growth. Before we had electricity, so now electricity natin with more power is stable. Now we have to concentrate now sa water supply. Sir, may mga pending na application for water rights sa Manila, pero daw hindi ako ng push through. Mabulig na kayo busy sa paglabi na i-grant na hindi mga water rights. Yeah, this is one of those things na ginawa mo naman. We have this event to have that conversation, to open the eyes of everybody, to have the collaboration with the government and the private sector para ma-solve the tanana. Because all of these are just policies and regulations na gina-overcome. So, nabatian dyan, no, si Mr. Emilio Diaz, ang president sa Iloilo Business Club Incorporated. So, ang Water Dialogue 2025, no, kay may mga policy makers kita nga nagtambong kahapon. So, there will be lobbying, no, sa mga policies agud nga masiguro ang water security nga suno gani, no, kaya Mr. Diaz kumbaga madugay na nga problema, no, years na nga bantayan ining water security diri sa Western Visayas. So aside sa electricity, no, ang security sa tubig ang dapat siguraduhon because water is a basic necessity. Jen. Todo amat-amat na na-address ang aton siniyang sa enerhiya naton nga problema daw na lessen ang brownout. Sa bahin sang tubig, no, makita na naton nga daw ano na gid, no, lapit na ang completion sang Halaor Mega Dam. Tiyan mo na ang main source gid sang tanan naton nga mga kinahanglanon nga tubig. So hopefully from Mayor Jerry Treñas sa bag-ong administrasyon masustain gid ini kaya mo na masiling naton regardless sang political color sang kung sino ang naga-lead sa aton ang tubig ya uha. Parehas kita gabatyag sang kauhaw. So kinahanglan gid naton niya nga masolusyonan, ma-address para masustainer naton ang progress sang Iloilo City kag bisan pa sang mga lugar naton diri sa may probinsya sang Iloilo. Madamo salamat. Hope Torrechante sa imo sining report. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian si Hope Torrechante, may kangtanan sa sining nagkalatabo kahapon, no, sa sining giniwat nga Water Dialogue 2025. Ang nakita lang naton diri, no, consistent gid ang nagkalain-lain nga sektor
ang mga opisyal naton kay bisan pa ang private sector sa pag-istorya kung paano masolusyonan ang aton siniya ginapangatubang nga problema sa tubig diri sa may syudad sa Iloilo. Amo nang siling nila gani nga kung solusyon ang aton nga pangitaon, tanan kita isa lang ka direksyon ang aton na ginalantaw. Inday, No nga masasuplayan kita sang tubig, hindi kita rationing sang tubig nga sama-sami. Amo na yung nakita naton. February, March, April, nagapila balde kita diri sa may syudad sang Iloilo. imo pang lakat, matakugang mo On dry season ba o kaluluoy gito? pa, malapor sila na. Ang aton siniya nga mga kauturan sa pag kinahanglanon sang tubig. So hopefully ma-address ini Kay galing damo na sang mga investor nga luyang mag-invest para nga ma-provide ang quality kag ang bastante nga amount sang tubig sa syudad sang Iloilo. igugma kung tagit sang tunay. Gugmang Kaya mo ginang ginabantayan sang tanan ay ginahambal na nga sa katapusan sang 2025. siling man sang Posible nga may amat-amat na operate ang aton sinihala or mega dam. Kag ang mga canals na lang subong ang construct. Iti ang sa babaw ya ang reservoir sa babaw ya sang kabukiran nato na human na to. kayo Mismo si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdigad. Nagkadto diri sa may Iloilo agot tanawon ang proyekto. Ang water source sa ibabaw sang bukid ara na. Ang distribution na lang no sang mga canals nga nagapadulong sa aton siniya nga mga irigasyon balay. at sa mga linya sang tubig nato na muna ang ginapatch up subong kaga ginaistoryahan ang mga proseso, dokumento. May mga investors nga gusto mag-tap dira sang supply sang tubig kag padulungon diri sa may syudad sang Iloilo. May muwa ang Iloilo City Government kag ang pila ka mga water box supplier na ginadihon para nga ma-address ini iya nga kakulangan sa supply sang tubig. Yun, matakugang nilipat ang imong aso. Amo nang resulta sang consultation bala sang kada partido sa enerhiya man sa patag sang enerhiya sa nagdigad grabe man ang aton sini nga nga krisis sa supply sang kuryente, brownouts naton diri sa may Region 6, hindi lang niya sa Iloilo City pero ini nakita naton nga do naghagan-hagan na after nga nadugangan na ang supply nga gina-transmit diri sa may area sang Visayas paagi sa grid. Ako gid nga bulig nga malesen ang burnout naton. Di ano pa gid kung masulbar man ang supply sang tubig naton diri sa may syudad sang Iloilo. Pero amo ina bisan damo supply naton sa aton nga mga pumuluyo gina-remind gid kamo nga hindi gid mag-uyang sang tubig. Hindi gid kamo ya uyang halimbawa gripo nyo na pag gusto lang kamo. Unggan. Hay, Dapat conserve kita sang tubig kay kung ang tubig madula hay. Sa imong ang aton nga kabukiran hindi naton pagproteksyonan ati uhawon kita tanan-tanan. malapor sila na ang dugan ko inday. Ang tubig ay buhay, amo ginang importante. Kita dire sa Iloilo City, kung summer season gani, kung tigilinit, problema sa tubig. Kung mag-ulan naman nga sunod-sunod, baha naman sitwasyon ta. Dira kita isa permi nagalabutanay, tubig sa gyapon ang problema. Kakulang sa tubig, kag sobra sa tubig. Di kabay pa nga paagi sining dialogo, mahatagan sang solusyon, no? Especially ang mga long-term solution pag sustainable nga pag-supply sang tubig diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:50 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Tulo ang laway, hindi makatulog sang dugay. Hay, Sa dugang pa naton nga mga balita kahapon nga adlaw ginpangunahan sa aton siniya nga Iloilo City Government ang paghatag sang pasidungog mapunggan. sa mga scholar no sa syudad sa Iloilo sa 46 tanan ka mga uswag scholar Sa imo pang nga nakabaton sang Latin honors tagaan sila sang
pasidungog sa isa ka programa ginhiwat sa opisina ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Anami isang mga istorya sang sining mga scholars kay ang iban sa ila grabe ang struggle nga maka-eskwela kag paagi sa scholarship program kag sadtog paninguha man. Ang pagbakas nakatapos sila sa ila sini nga pagtuon. Hindi lang nga nakatapos kundi nag-graduate ang iban diya nga cum laude, may magna cum laude. Kaya mo ni kahapon ang personal ginpakadto ni Mayor Jerry Treñas sa iya opisina. Ang ini nga mga estudyante, 46 ni sila kabilog, upod ang ila mga ginikanan. Bagong graduate niyang iban. Ang iban daw may ang ila graduation naka-schedule pa. Pero congratulations kid sa tanan nga mga estudyante nga finally natapos ang ila siniya nga pagtuon. Kag sa bulig man sang aton siniya nga mga programa sa scholarship program sa Iloilo City Government. Congratulations kita. Balanta damo sa mga graduation schedule subong mo. Especially sa aton sini nga mga college and university sa syudad sang Iloilo. Bago lang iya nagtakop ang klase sa tertiary level sa iba naton nga mga eskwelahan. Kang ginapreparahan subong ang graduation sang pila ka mga universities kag colleges. Kanami sang yuhom sa mga ginikanan. Amo gina ang fulfillment sang mga parents no kung makit-an gid ang katutom sang ila sini nga mga estudyante nga mga kabataan. Kundi natapos ng ila sini nga pagtuon. Next naman is pagpangita sang trabaho. Diri sa bahin sang Iloilo City Government isa man nina sa mga luyag nga buligan sa aton sini nga city government after nga nakatapos ang ini nga mga scholar ang pagbukas ng oportunidad man sila pagbulig sa ila nga makasulod sa trabaho. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:53 sa aga. Sa iban pa nga mga balita, ang iban karon nga mga balita kag impormasyon bantayan sa iban pa nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Hay, hinday sa imo yung ato. Panumdum gali sa aton sini nga Iloilo City Traffic Transportation Management Office nga nagsugod na ang ila sini nga anti-colorum operation batok sa mga tricycle pati mga e-bikes basi madalasa kamuda. Sa mga wala hindi kumpleto ang inyo sini nga mga papeles. Wala kamo sang prangkisa kahapon may nasampulan no. Sadya gapon kargahanay sang tricycle kag mga e-bikes especially mga expire ang ila sini nga mga lisensya, ang ila nga mga prangkisa, wala sang sticker, pahabog lang bisan diin. Timingan nyo gid ang random operation subong sang ICT team o kay sa nagdigad pa nga semana nagpaandam ang city government nga after June 18 halos kada adlaw pati gabi mayara sang pagapatigayonon nga operasyon. So kabay pa nga sa aton sini nga mga kauturan, comply gid kamo sa mga requirements, hindi magrisgo kay nga masakit ang penalidad. Ma-impound gid ang imo sini nga motor. Di kung ginautangan mo na kron ang tricycle mo, kinahulugan mo na isa lang tuig bayad mo, ma-impound ganina. Didupli gid ang sakit sang ulo mo sini kay namultahan ka na, sige pang bayad sa imo sini nga ginutang nga tricycle hindi mo pamasakyan kaya na-impound. Ay, si Tuto katulog ang laway, hindi makatulog sang dugay. Hay, hinday. Wala na kita tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat gid sa aton sining pinalangga ang mga tagpalamati kag mga FB Live viewers nga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad. Ay, Kung naging lamang inyong alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. sa imo pa. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo